Hi kaibigan, Butch Bartolome naman po ito, Tito Butch. At meron tayong katanungan dito. Limited ang capital ko, kuya. Paano ba yun? Usapan natin yan. Kung kulang ang puhunan mo para masimula ang negosyo, marami tayong mga kakilala dyan na hindi naman maapaw-apaw ang puhunan. Kaya hindi ka nag-iisa, kaibigan. Yung tanong mong limited ang iyong kapital. Kaya lang, meron kayong ilang paraan para makatulong sa pagpalago ng negosyo. Kahit pa naman ako noong 1991, limited yung aking kapital. Dinaan ko pa yan sa credit card, di ba? So again, nevertheless, huwag kayong magpapadaig na limited ang kapital ko, kaya hanggang dito na lang ako, ayoko magnegosyo. Hindi pwede yun. Hindi rason yun. So sa akin, narito ang mga ilang paraan na ginawa ko, no? So again, number one, magkaroon ka ng malinaw na plano. Hindi yung gusto mo lang magnegosyo. Bakit? Okay? Know your why. Make it deeper. No? Make your, in other words, your need deeper and deeper before you can answer the why. Sabi nga natin. Ang unang hakbang dyan dapat gawin mo na magkaroon ng detalyadong plano ng negosyo. Sulat mo. Huwag kang magsabihin, tagal ko na hindi nagsusulat, sir. Hindi, pilitin mo sarili mo. Kailangan mo isulat yan. Do not trust your memory. No? Mahirap yan. Mamaya magkaroon ka ng shortage sa memory. Di ba? Lalong-lalo na ngayon sa mga panahon ngayon. Ito ay makakapagtukoy sa atin kung paano gagamitin ang limitadong pondo. At paano ito mababawi. No? Kaya kapag hindi mo sinulat na nilagay mo lang dito sa isip, nandun yun. Hindi mo alam kung paano i-juggle yun. Number 2 ay maghanap ka ng alternatibong sources of funding. Halimbawa, bukod sa puhunan mo, maaari ka rin maghanap ng ibang paraan na magpapautang o investment. O maaari ka rin ito ay pamamagitan ng pautang sa mga kaibigan, kamag-anak. No? Medyo naman soft ang interest. Ngunit alam mo ba, meron tayong nakausap, kaibigan, isang negosyante na nagsimula na negosyo, kapos din ang puhunan niya. Meron siya mga pinapasweldo, mga isa 17,000 naman. 3 yun. Okay? So sabi niya, wala siyang mautangan. Against the wall na siya. Alam mo ang ginawa niya? May kotse ako, ba't hindi ako mag-grab? 6 na buwan siya nag-grab. Ayan, mapapanood niya yan sa aking vlog. No? Yan. But anyway, maraming paraan kung gugustuhin, ika nga. Number 3, magbenta ka ng mga hindi ginagamit na gamit. Okay? Siguro marami tayong mga excess dyan na siguro noong mga panahon na yun, marami kang bisyo, marami kang gadget. Siguro, medyo konting mag-house cleaning ka. In other words, yung mga gamit mo na pwedeng ibenta, pwedeng makaipon niya ng pondo. Yung mga konting minsan yung iba nga, ako nga, nagsangla ako ng aking lupain. Okay? Para magkaroon ng extra fund, no? Again, emotional attachment, yes, it's true. But I have to overcome that. It's either I am attached with it emotional or I don't grow at all. Kung hindi, wala tayo dito ngayon. 1991 pa yan. Okay? Mag-part-time, yun nga, sinabi ko sa iyo, yung isang na-interview ko dyan, mag-freelance siya habang nagtatayo ng negosyo, ay unti-unti, no? Nag-iipon siya. So, meron pinagtutunguhan yung kanyang pagtatrabaho. Hindi naman panghabang buhay yun. Number 5, magkaroon ng subcontracting. Okay? Sa halip na bumili ka ng mga kailangan mo, i-outsource mo. Ako, nung araw, hindi ako marunong mag-computer. May kakilala ko marunong mag-computer. Sa kanya ko pinapatype yun. Sa kanya hanggang ako'y natuto. Kumbaga, subcontracting ang tawag natin dyan. Outsource lang. And then, maghanap ka ng cost-effective paraan. No? Kaya nga ako, usisero ko pagdating sa mga software na makakapagpadali, minsan nga social media, pinag-aaralan ko ano yung mga nakikita ko, ano yung mga napapanood ko sa social media na pwedeng babagay sa aking negosyo. So yan makakapagbigay sa iyo ng mga puang, in other words, elbow room, breathing room, sabi nga natin. Okay? So simulan mo sa maliit. Yan, start small. Huwag tayong big time,
hindi mo na mag-big time. Simula muna sa maliit. Simple lang, low-key. Huwag kang bongga-bongga. Okay? Simple lang. Maaari ka naman magsimula ng maliit na negosyo o operating scale. Dahan-dahan lang. Huwag ka nang tumanggap muna ng mga hindi mo kayang sunggaban ng mga trabaho. So, ito kaibigan, mga pamamagitan ng mga sinasabi ko sa iyo, ay baka naman makatulong. So, kung ako ay makakatulong, again, ito po si Tito Bots, isang motivational speaker, isang business mentor, at pagdating sa negosyo, dapat wais at may puso. Again, kita tayo. Bye-bye.